Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sa simula'y iisa ang wika ng lahat ng tao sa daigdig. Sa kanilang pagpapalipat-lipat, nagawi sila sa silangan sa isang kapatagan sa Sinar. Dito sila huminto at namayan. Nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lutuing mabuti para tumibay. Tisa ang ginagamit nilang bato at alkitran ang kanilang simento. Ang sabi nila, "Ngayoy magtayo tayo ng isang lungsod na may toreng abot sa langit upang matanyag tayo at huwag nang magkawatak-watak." Bumaba ang Panginoon upang tingnan ang lungsod at ang toreng itinatayo ng mga tao. Sinabi niya, "Ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng kanilang mga binabalangkas. Hindi magluluwat at gagawa sila ng anumang kanilang maibigan. Ang mabuti puntahan natin at guluhin ang kanilang wika upang huwag silang magkaunawaan." At pinangalat ng Panginoon ang mga tao sa buong daigdig, kaya natigil ang pagtatayo ng lungsod. Babel ang itinawag nila sa lungsod na iyon, sapagkat dito'y ginulo ng Panginoon ang wika ng mga tao. At mula roon, pinapangalat nga niya ang mga tao sa buong daigdig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang binabalangkas niyong mga bansa, kanyang nababagot winawalang bisa, ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos, mapalad ang bayang kanyang ibinukod, magmula sa langit kanyang minamasdan ang lahat ng tao na kanyang nilalang. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Nagmamasid siya at namamahala sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Ang isip nila'y sa kanya nagmula, walang nalilingid sa kanilang gawa. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad at sinabi, "Kung ibig ninyo mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon." Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman ito'y ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Kapag ang sino man ay nahiyang kumilala sa akin at sa aking mga salita sa harapan ng lahing ito na makasalanan at hindi tapat sa Diyos, ikahihiya rin siya ng anak ng tao. Pagparito niya na taglay ang Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na naman tayo sa ating programa, Salita ng Diyos, Salita ng Buhay, na kung saan binibigyan tayo ng karunungan nagmumula sa banal na kasulatan upang masuri natin ang ating sarili, tayo ba'y para sa Diyos o laban sa Kanya? At kung para tayo sa Diyos, abay pagpatuloy natin ang mga desisyon na ito. Alam niyo, yung ebanghelyo natin ay nagbibigay sa atin ng karunungan tungkol dito. Dahil ang pagkilos ng tao ay palaging nakabase sa plano ng strategiya kung paano niya pag-iingatan o proteksyonan ang kanyang sarili. At palagi naharap siya sa pagpili kung kanino siya dedepende, sa Diyos ba o sa tao. Sa katapusan ng buhay, kanino ako haharap?
kanino ako mananagot? Sa Diyos ba o sa tao? Ano ang mahalaga, kung anong pagtingin sa akin ng Diyos o pagtingin sa akin ng mga taong nakapaligid sa akin? Sa manlilikha ba o sa mga sadyang nilikha lamang? Sa unang pagbasa sa kwento, alam natin to, no, ng Tore ni Babel, dahil sa pride at pagkamakasarili ng tao, pinili niya na gumawa ng pangalan para sumikat, tingalain. Nagtayo ng tore para siya'y kilalanin. Magpa-impress, ika nga. Seguridad, maging Panginoon ng kanilang buhay. Pinili ng tao ang pagtingin ng kanyang kapwa kaysa kung ano ang tingin sa kanya ng Diyos. At ano naging resulta? Pagkalito, hidwaan, batikusan, at dibisyon. Kaya nga pwede nating sabihin ngayon, ang bagong Babel, ngayon ay yung social media, ang internet. Bagamat may mabuti itong kinalabasan sa atin, nagkakaroon ng magandang komunikasyon, ugnayan, pero ito rin ay nagiging dahilan ng dibisyon. Walang kapayapaan kapag tinakwil natin ang prinsipe ng kapayapaan. Kaya nga sa paggamit natin ng internet, isasaalang-alang natin palagi kung ano ba ang gusto ng Diyos sa atin, lalo't pat ang katotohanan. Otherwise, magkakaroon tayo ng kaguluhan. Pinahayag ng Panginoon ang ating pagpipilian. Sabi niya, sino man ang nais na sumunod sa akin, ay kailangan niyang talikdan ang kanyang sarili at sumunod sa akin. Kung sino man ang nagnanais iligtas ang kanyang sarili, ay mawawalan nito. Pero sino man ang mawawalan ng buhay dahil sa akin, ay matatagpuan ito. Lagi tayong nasa gitna ng dalawang pagpipilian. Pwede natin ibigay ang ating buhay o iligtas o kaya ingatan para sa atin lamang. Magsarili o maging regalo para sa iba. Self-preservation or self-giving. Sino man ang nag-aalay ng buhay alang-alang sa pag-ibig kay Jesus at masusumpungan ito muli. Ang mga taong abala sa pag-iingat ng kanilang sariling buhay, nauuwi ito sa pagkawala ng pag-ibig na binubuhos sa kanya ng Diyos. Nawawala sa kanya ang buhay na walang hanggan. Mas pinipili natin ang pansamantala o mga lumilipas na bagay kapalit ng kagandahan at kawalang hanggan ng Diyos. Lahat tayo ay nahaharap sa ganitong labanan. Maring di natin ito napapansin o kaya nararamdaman na natin. Pwede tayong magdesisyon, piliin ang kaluwalhatian ng Diyos, ang langit, walang hanggan, o kaya piliin ang walang kinabukasan. Pwede nating iligtas ang ating buhay, umunlad sa kabanalan sa pamagitan ng pag-aalay nito sa ngalan ng pag-ibig. Maraming salamat po sa inyong lahat at ngayon po tayo'y manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, nawa ang pagsunod namin sa iyong anak ay makita o mamalas sa aming buhay na may pagtingin sa pangailangan, lalong-lalo na ng iba at mga nangangailangan. Huwag naming pagpalit ang paglago sa kabanalan sa pagnanais lamang namin na iligtas ang aming sarili, kontrolin ang aming kinabukasan at magsarili. Sa halip ay yakapin ang krus at maging mensahe ng pag-asa sa mga taong nakapaligid sa amin. Lahat na ito'y iniling namin sa ngalan ng anak na si Kristong aming Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.